Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Legalisasyon ng weteng isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada. Pangulong Noynoy Aquino napahanga sa dinalaw niyang law student na pinutulan ng 2 paa bunsod ng pagsabog sa huling araw ng bar exams. Mga residenteng apektado ng demolisyon sa North Triangle, Quezon City, galit na sumugod sa Relocation Processing Center ng National Housing Authority. Supply ng tubig na Maynila at balik normal na matapos agad na makumpuni ang nasirang valve sa Angat Power Plant. Sa pagsisimula ng reusable bag campaign sa mga malalaking supermarket, ilang customer nakalimot daw magdala ng sariling bag. At kilalanin 10 pinakamagagandang Pinay sa larangan ng politika ayon sa isang website. Formal na naghain ng panukalang batas si Senador Jinggoy Estrada para gawing legal ang weteng sa bansa. At kasunod ng kanyang expose, hinamo naman sa debate ni Senadora Miriam Defensor Santiago si Ilocos Sur Governor Chavit Singson na tinawag pa niyang Sabit Singson. Saksi si Ruth Cabal. To accuse the Lord of all wetting lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph Hercio Estrada. Oktubre ng taong 2000 ang ibulgar ni Chavit Singson ang tinaguriang wetting gate scandal laban kay nooy Pangulong Joseph Estrada. Pinabulaanan man ito ni ERAP, ito pa rin ang naging mitsa ng pagbagsak ng kanyang administrasyon na nauwi sa pagkakakulong ng dating Pangulo at ng anak niyang si Jinggoy Estrada. Ngayong mainit na naman ang usapin sa illegal numbers game, si Senator Jinggoy mismo ang naghain ng Senate Bill 2548 para gawin ng legal ang weteng sa pangangasiwa ng PAGCOR. Sa panukalang ito, hahatiin ang kita sa weteng. Bukod sa mapupunta sa prize money at sa PAGCOR, may porsyento rin ng mga kolektor at iba pang empleyado. Paglalaanan din ang iba't ibang programa ng probinsya, syudad o munisipyong may weteng. Hindi na mahinto ito dahil ito'y masyadong organized. Kaya kapag patuloy itong weteng na ito, patuloy ang korupsyon. Pero sa ngayon, wala pang iisang boses ang Senado sa panukalang legalisasyon ng weteng. If we legalize it, hihina ang kita nito mga ibang operator. Kasi kikita na gobyerno, kikita na yung mga ganito, mga ganyan. So, malamang magtayo yung mga yan ng bagong illegal. It will erase all sources of corruption. You cannot tax the income of these wetting operators because they're precisely illegal underground. Pero tingin ng pangunahing anti-wetting crusader na si Archbishop Emeritus Oscar Cruz, hindi legalisasyon ng solusyon. Kapag ang wetting na yan ay ginawang legal, ibig sabihin ng pamahalaan na ito ay talagang walang kakayahan. Pagkatapos ng wetting, ano ang nilegalize, magiging gambling republic itong ating bansa. Bukas itutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa weteng payola. Walang formal na imbitasyong pinadala ang Blue Ribbon Committee sa mga napangalanang operator ng weteng. Pero ayon sa chair ng committee si Senator T.G. Ginggona, may open invitation sila. Pwede silang sumipot sa hearing at magbigay ng kanilang pahayag sa komite. Isa sa pinangalanan ni Senator Miriam Defensor Santiago na wetting operator sa Luzon ay si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kinasuhan na ni Singson sa ombudsman ang katiwalian si Santiago. At sa Twitter account ng senadora ngayon, tinawag niyang Sabit Singson ang gobernador dahil marami na raw itong sabit o kasong kriminal. Gusto raw sana ni Santiago'ng hamunin sa isang duelo si Singson pero dahil labag ito sa batas, magdebate na lang daw sila ng live sa telebisyon. Ayon pa sa senadora, ang kasong inihain ni Singson ay kapareho lang daw ng mga naisampa sa kanya noon na na-dismiss na ng Ombudsman, Korte Suprema at ng COMELEC. Salag naman ni Singson dahil hindi raw siya abogado, ang legal counsel na lang daw niya ang makikipagdebate sa senadora. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Samantala, napabilib si Pangulong Noynoy Aquino nang dalawin niya sa ospital ang law student na pinutulan ng 2 paa matapos masabugan sa huling araw ng bar exams. Porsigido pa rin kasi si Raisa Laurel na makabalik sa pag-aaral ng abogasya sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok. Saksi si John Consulta. Lubos daw na napahanga si Pangulong Noynoy Aquino sa pinamalas na katatagan at diwang palaban ni Raisa Laurel, ang law student ng San Sebastian College na kinailangang putulan ng 2 paa matapos masabugan sa Manila noong linggo.
Pasado alas 10 ng umaga, nang bisitahin ni Pinoy si Raisa sa PGH. Nakipagkwentuhan sa biktima, sa ina at sa boyfriend nito. Mr. President, sir, kamusta naman po siya? Okay naman po. Very high spirit. Sa isang statement, inatasan ng Pangulo ang kanyang Presidential Management Staff na tulungan ang mga biktima ng pagsabog. Kasabay nito'y binilaan ng Pangulo ang mga salarin na sumuko na dahil nakatuon na raw ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para sa naipapanagutin. Naging taimtim naman ang sinagawang misa sa loob ng PGH para kay Raisa at sa iba pang mga naging biktima ng pagsabog. Bukod sa agarang paggaling ni Raisa, dasal nila ang mapanagot na ang mga salarin sa pagsabog. Ate Raisa, get well soon. Stay strong and we're here for you. What's your message sa mga authorities na nag-iimbestiga nito na wag silang titigil? Sana naman. I just want for them to do their job. To bring justice kasi ang daming naapektuhan, ang daming victims. Siyempre po, na happy din po na sobrang dami pong pumunta. Umabot na ang suporta hanggang sa online community. Ang mismong Facebook account ni Raisa, punong-puno ng mga mensahe ng pagsuporta. At bilang pakikisa sa pagkondena sa pagsabog, ginawang itim ng ilan ang kanilang profile picture sa Facebook. Sa gitna ng patuloy na pagkapakita ng katapangan ni Raisa at ng iba pang mga biktima ng pagsabog sa matinding pagsubok na kanilang binubuno, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga taong nais magbigay ng kanilang dugo bilang pagpapakita raw ng kanilang suporta. Kaninang umaga, dumating sa PGH ang 24 na miyembro ng SWAT NCRPO para mag-donate ng dugo sa mga biktima ng pagsabog. Inabutan din ng GMA News habang nagdodonate ng dugo sa Red Cross Headquarters ang 3 tauhan ng Philippine Air Force. Bukod kay Raisa, isa pa nangangailangan ng dugo ang biktimang si Joanna Leda. Nakatakda siyang sumailalim sa hip replacement operation bukas at mangangailangan ng type O na dugo. Sa mga nais tumulong, maaari makipag-ugnayan sa San Beda College of Law. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa kanila affidavit na ibinigay sa pulisya, nanindigan ng 2 testigo sa pagsabog sa Maynila na ang lalaki nasa ID na napulot nila ang nasa likod ng karahasan. Pero ayon sa MPD, wala pa silang matibay na ebidensya laban kay Jed Carlo Lazaga. Saksi si JP Soriano. Hindi pa rin nagbabago ang pahayag ni Joel, hindi niya totoong pangalan. Nanindigan siyang ang may-ari ng ID na ito ang siyang nasa likod ng pagsabog sa Taft Avenue nitong linggo. Kasamang isang lalaking itatago namin sa pangalang Ron. Nagbigay sila ni Joel ng sinumpaang salaysay sa MPD. Isang lalaking nakatayo sa island sa gitna ng kalsada, nakasuot ng itim na polo at naka-sunglasses daw ang kanilang napansin na may dalang bag na itim. Ang kanang kamay raw nito nakapasok sa bag at halatang hindi umano mapakali ang lalaki. Maya-maya, napansin na raw ni Joel at Ron na nagsesenyasan umano ang lalaki sa 2 iba pa na nasa baba ng island. Ilang sandali pa, isa raw sa mga itong sumigaw ng drop muna, drop muna. Kitang-kita raw nila ng ihagis ng lalaking nasa taas ng island ang isang granada papunta sa buto ng mga nagsasayahang tao. Umupo siya ng konti, sabay ginulong niya yun. Nung pagsaktong baba niya, sumabog na. Matapos daw ang pagsabog, agad daw nilang hinabol ang lalaking nagtapo ng granada at naalis daw nila ang salamin at panyo nito sa mukha. Pero bago pa man nila ma-turn over ang lalaki sa mga pulis, dumating daw ang mga lalaki na nakasuot ng puting t-shirt na may tatak umanong AKP. Tinutukan daw sila ng kalibre 45 na mga ito, kaya minabuti raw nilang pakawala ng lalaking nagtapo ng granada. Pagkatapos ng komosyon, napulot daw nila sa lugar ang ID ni Jed Carlo Lazaga. At wala raw duda ang mga saksi na ito umano ang lalaking naghagis ng granada at siyang hinabol nila. Positively identified niyo ba siya? Positive kasi ang ginawa namin nung pagkahuli namin sa kanya, pagkabugbog namin sa kanya, natanggal yung salamin niya, pati panyo niya. Tapos nung humarap siya sa amin, nung pinakita na sa amin yung ID na dun nga sa presinto, yun na nakita namin siya talaga. Hindi pa lumulutang sila Saga pero nagsalita na sa Cebu ang fraternity nitong Alpha Kappa Rho. Itinanggi nilang si Jed ang naghagis ng pampasabog. According to Jed himself, kausap ko siya. Nung nagkaroon ng blast, he was about 100 meters kasi medyo malayo. Yung classmate niya at yung teacher can prove that Jed was beside them during the blast. Ayon naman sa MPD, sa ngayon ay wala pa silang mabigat na ebidensya laban kay Lazaga. Hindi lang daw kasi frat war ang anggulong kanilang pinag-aaralan. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, sumugod sa Relocation Processing Center ng National Housing Authority ang ilang apektado ng demolisyon sa North Triangle, Quezon City. Bilang pagtutulian sa alok na relocation area sa Rodriguez, Rizal. Saksi si June Veneracion. Laking gulat ng mga
motorista nang humiga sa intersection ng North Avenue ang ilang informal settler ng sitio Santo Niño sa North Triangle. Ito ay para hindi maputol ang kanilang marcha pagkatapos mag-rally sa Quezon City Hall at head office ng National Housing Authority. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko sa Elliptical Road at North Avenue. Kami po ay matagal na po ditong nanirahan. Mahigit na 30 years. Bakit nung na-improve na ang aming lugar, ay bakit kami pinapaalis? Ay hindi kami alis. Lalaban kami. Pero ang talagang tumbok ng mga nagmarcha, ang NHA Relocation Processing Center sa North Avenue, kung saan pinoproseso ang papel ng mga nais sumailalim sa relocation program ng gobyerno. Walang nagawa ang mga gwardiya sa 200 sumugod na informal settler. Nagulat at natakot ang ilang empleyado ng NHA na nagproseso sa aplikasyon ng mga gustong ma-relocate. Itong aming Relocation Action Center, nagulo yun. Siyempre, kanya-kanyang takbuhan yung mga tao doon. Katwiran ng mga sumugod na residente, ayaw nila sa relocation area sa Rodriguez Rizal dahil malayo ito sa kanilang kabuhayan. Hindi rin naman sila nagtagal sa compound at kusa rin umalis kinalaunan. Pagkatapos malustahan, nagdagdag na ng puwersa sa compound na ito ng NHA Relocation Processing Center. May banta kasi na baka lumusok muli dito ang mga informal settlers. Ayon sa NHA, 270 pamilya na raw ang nag-apply para ma-relocate mula September 24. Gayunman, mahigit 5,000 pamilya pa raw ang ayaw umalis sa lupa ng gobyerno na gagawing commercial complex. Nitong Biyernes lang, pansamantalang ipinatigil ni Pangulong Aquino ang demolisyon, kasunod ng magsiklab ng gulo doon. June Veneracion ang inyong saksi.